umaga po sa ating lahat, Joel, Melo at Weng. Isa pong karangalan ang maimbita sa inyong istasyon. Salamat po sa pagtanggap sa aming imbitasyon. Siguro unahin na natin yung issue ng ng Dami tayong confidential. tanong, Dami. Dami tayong Yung tanong confidential and intelligence funds, nakita natin kung paano nakipagtagisan ng katwiran si Congressman Marcoleta nang iniimbestigahan ng Kongreso yung yung budget po para ho sa Office of the Vice President. Siguro gusto namin makuha, ano bang talagang posisyon po ninyo dito sa issue po ng CIF, Congressman Marcoleta? Joel, hindi naman ako tutol dyan sa pag-iimbestiga, pag-i-inquire ng ating confidential funds or intelligence funds sapagkat kailangan naman talaga nating busisiin ang paggasta ng ating pera. Kaya lang, aking tinatanong kung talagang ito yung ating kagustuhan, alam naman ninyo kako na mahigit na 400 opisina, ahensya ng ating pamahalaan, na meron din naman ganyang uri ng pondo at sila rin naman ay nasabihan na rin ng COA na meron silang dapat ipaliwanag sa kanilang mga pondo. Bakit naman kako tinarget ninyo iisang opisina lang? Ayoko na ganito ang mangyari sapagkat baka mamaya ang taong bayan, maisip nila, namumuliti ka tayo. Sapagkat na may personal tayo. Out of 400, dapat man lang nag-sample tayo. Kumuha tayo ng 10% siguro, mga 40 opisina yung ating lilitisin, yung ating iimbestigahan. Baka sakaling maniwala ang tao na tayo ay opisyal na gumagawa ng ating katungkulan. Pero kapag isa lang ang tinarget mo, at alam naman natin na ang tinarget mo ay kalaban sa politika sapagkat namumuuna yung presidential election nandiyan na sa horizon, mag-iisip ang taong bayan na politika lang ito. Congressman, ang nababanggit ninyo ay naging investigasyon po ng House of Representatives. Pero pagdating po dun sa ang may authority para mag-audit at mag-account, hindi po ba ng lahat ng pagkakagastos pati ng CIF ay ang Commission on Audit. Nabibigyan po ba ng tamang tutok ng Commission on Audit ang CIF? Alam mo, Weng, yun nga yung isang issue na ni-raise ko, imbes na pagdebatihan namin, ginulo lang nila ako Alam mo, napakaganda sanang pag-usapan sapagkat napapanahon naman talaga dahil nga puro na lang investigation in aid of legislation. Pero in actual practice, ang nangyayari, hindi naman, wala namang malilinaw na batas ang nagagawa Kahit na sabihin mong in aid of legislation, at the end of the day, wala naman silang maipresent na matinong batas na magagamit ng bansa. Bakit ka mag-iimbestiga, sabi ko sa kanila? Bakit ikaw ang magsusuri? Bakit ikaw ang mag-o-audit? Pwede ba ka ako ipaliwanag natin, Mr. Chair, kung tayo'y nakakagawa ka ako ng encroachment o baka we are usurping the very authority and mandate of the Commission on Audit? Kahit sabi niya, noted. Hindi ka ako noted ang isasagot mo, Mr. Chair. I'm raising a constitutional issue pagdebatihin natin. Ngayon, nung hindi sila makasagot, kundi ng gulo na lang, so tinanong ko na sa COA. Sabi ko sa COA, did you surrender even part of your duty and authority to audit and examine reports and papers in relation to the utilization of public funds? Hindi po kanya. Exclusive po sa amin ito Opo. Exclusive pala sa inyo, bakit ninyo pinayagan? Kasi po sinabpi na kami. Why did you not? Why did you not fight them? Pero di ba sir, may oversight function naman ng Congress having the power of the purse. Meron kayong kapangyarihan na magkakaroon ng sariling investigasyon sa ganitong issue? Oo naman. Alam mo, yung inquiry in aid of legislation, nasa Section 21 ng Article 6. Yun namang oversight, yun naman ang nasa Article 22. Pinaghahalo kasi nila Yun ang problema, kaya ako sila sinasabihan na pagtalunan namin muna ito para sa ikaliliwanag ng lahat ng ginagawa namin. Opo. Huwag nating pagsama-samahin ito na parang chapsuy tayo. Yun pala ako. Sa'yo pala ang mandato, bakit namin usurp? Ba't hindi ka pumunta ka sa korte? O kaya pwede kang magpaliwanag Pwede mo sagutin muna, Mr. Chair, pwede ba na
wag muna kaming magbigay sa inyo ng mga dokumentong inihingi ninyo. Unang-una po kasi, kailangan maliwanagan nyo, ang ginagawa po namin, audit observation memo lang ito, initial findings lang po na ito eh. Opo. Pero Congressman, kayo ba naniniwala na naaabuso ang paggamit ng intelligence at confidential fund? O may mga ahensya tayo o departamento ng gobyerno na hindi naman karapat dapat mong bigyan? Maaaring naabuso, although wala akong reliable information na naabuso nga. Apo. Ngunit, ang sabi ko nga, para nga natin makita kung naabuso o hindi naabuso, sa liwanag ng lahat ng mga pangyayari na yan, tawagin natin itong 400 na mga agencies na ito at opisina para maliwanagan nating lahat. Kung ang talagang gawain natin, makagawa ng isang maliwanag na batas. Huwag kang magta-target lang. Kasi paghihinalaan ka. Baka naman inuuna lang yung Office of the Vice President. Natatawa kayo? Bakit hindi ka matatawa? Tinanong ko nga yun sa COA eh. Sabi ko, bakit tayo nandito para usigin lang? Kasi sabi ko, inuusig nyo na eh. Bakit ka ako ito lang ang binigay? Ba't hindi nyo lahat binigay? Yan lang po yung itinanong sa amin eh. Yan lang po hiningi sa amin eh. Di maliwanag na kontrolado ng komite ng good government kung ano lang ang gusto nilang usigin o sisain. Ano po ang legislation na kailangan para matapos yung pag-abuso sa paggamit ng confidential funds? Kahit na wala ng legislation eh, kailangan lang liwanagin. Okay, nandun naman sa title eh. Sabi sa title nung kanila, lahat ng inquiries in aid of legislation, nakalagay naman yung terminong yun eh. Yung phrase na yun, in aid of legislation. Alam nyo, sa pagdidesisyon ng Korte Suprema, may naalala akong sinabi ni former Chief Justice Renato Puno. Sabi niya, itong inquiry in aid of legislation, merong limitasyon yan eh. Joel, Weng, Melo. Sabi niya, there should be a legislative purpose as one limitation. Opo. Sabi niya, yung pangalawa naman, you have to observe the rule of pertinency in questioning. It should be related to the subject matter. Okay. Pangatlo, you have to protect the rights of the persons appearing and affected by your inquiries. Opo. Ano yung essence and significance ng legislative purpose? Dapat meron ka nang nasa isip na there should be a contemplated piece of legislation eh. So, Kaya nagpapatawag ng hearing, meron kang gustong siyasatin siguro para makumpleto mo. Maybe a portion of your contemplated legislation might affect or impact on some sectors na hindi mo pa nakikita. That's why you ask for a hearing. So, in aid of legislation, so ano ang magagawa po ng Kongreso para hindi po maabuso ang paggamit niyan, yung mga yan? Nung confidential fund. Intelligence fund. O di gumawa na lang ng batas. Kung halimbawa, nasuri namin na hindi pala na audit mabuti at hindi na babantayan ang paggamit. Wala na lang confidential fund, di ba? Ang dali naman nun. Okay.